Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa kontrobersyal na prediction ng isang kilalang hedge fund manager na si Ginoong Clifford Asnes. Ayon sa kanya, si Bitcoin ay aabot ng $250,000 ngayong taon. Pero babagsak po ito sa $10,000 na presyo pagsapit po ng taong 2035. Ano kaya ang basihan ng kanyang prediction na ito? At paano po nito maapektuhan ang mga Pinoy crypto traders or investor? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa pagkilala kung sino po si Ginoong Clifford Asnes at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon. Si Ginoong Clifford Asnes ay isa po siyang hedge fund mogul at co-founder ng AQR Capital, isang malaking investment firm na kilala sa paggamit po ng quantitative analysis. Dahil sa kanyang experience sa financial market, maraming nakinig sa kanyang opinyon, lalo na kapag may mga kontrobersyal na prediction tulad nito. Ayon po sa kanyang latest analysis, si Bitcoin ay maihahalin tulad sa digital gold dahil po sa scarcity o kakulangan nito. Pero kahit na kinikilala niya ang potensyal ni Bitcoin, tinawag niya itong useless dahil daw wala itong intrinsic value tulad ng mga traditional asset. Ngayon ay bakit po niya sinabing aabot si Bitcoin sa $250,000? Ayan, base po sa kanyang analysis ay posibleng umakyat si Bitcoin sa presyong $250,000 ngayong taon dahil po sa dalawang pangunahing bagay. Una ay ang spekulasyon sa strategic Bitcoin reserve. Yan, may mga balita na ang ilang bansa o malalaking kumpanya ay nag-a-accumulate ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang reserves. Kung mangyayari po ito, siguradong tataas ang demand at kasabay nito ay ang presyo ni Bitcoin. Pangalawa ay ang simpleng tweet ni Ginoong Elon Musk. Alam naman natin ang impluwensya ni Ginoong Elon Musk sa crypto market. Isang simpleng tweet lamang mula sa kanya ang maaring magdulot ng malawakang buying frenzy tulad po ng nangyari kay Dogecoin noon. Ngayon ay bakit babagsak daw ang presyo ni Bitcoin sa $10,000 pagsapit po ng taong 2035? Ayan. Ngayon ay ito po ang mas controversial na bahagi ng prediction na inilabas nitong si Ginoong Clifford Asnes. Ayan. At ayon sa kanya ay ang pagbulusok ni Bitcoin sa $10,000 ay maaring mangyari sa loob ng susunod na 10 taon dahil sa mga tatlong dahilan na ito. Yan, una ay ang speculative bubble. Ang malalaking pagtaas sa presyo ay madalas po na sinusundan ng malaking pagbagsak or crash. Tinawag niya itong capitulation. Yan, kung saan ay nawawalan ang tiwala ang mga investors at nagbebenta ng sabay-sabay. Pangalawa ay ang regulatory pressure. Habang lumalaki po ang adoption ni Bitcoin, posibleng humigpit ang mga batas na maglalagay ng restrictions sa paggamit at pag-trade nito. At ang pangatlo ay ang kompetisyon po mula sa bagong technology. Maaring may lumitaw na bagong cryptocurrency o technology na mas mabilis, mas mura at mas sustainable kumpara kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang Fartcoin at bakit binanggit ito ni Ginoong Asnes? Bukod po kay Bitcoin ay binanggit din ni Ginoong Asnes ang meme coin na Fartcoin. Ayon sa kanya, ito raw ay isa sa mga asset na mananatiling relevant sa mga crypto investors. Nakakatawa, pero seryoso niyang sinabi na ang Fartcoin ay nag-thrive dahil sa hype at pagiging parte ng AI-powered Solana ecosystem. Ngayon ay umabot po ang presyo ni Fartcoin sa $1.35 na may market cap na $1.34 billion. At ang tanong, joke lang ba talaga ito o seryosong babala tungkol sa speculative nature ng crypto market?
Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders. Ayan, bilang mga Pinoy na nasa crypto space, mahalagang maging maingat at saka well-informed. Ang prediction na ito ay nagpapakita po ng volatility ng cryptocurrency market. Kung ikaw ay nag-i-invest kay Bitcoin o iba pang mga cryptocurrencies, ay ayan, meron po tayong tatlong mga bagay rito na kailangan po nating malaman. Una ay huwag po tayong magmadali. Lagi po nating tandaan na ang hype ay hindi po garantisado. Kahit gaano pa kalaki ang potential gains, may kaakibat pa rin itong risk. Pangalawa ay i-diversify po natin ang ating portfolio. Huwag po nating ilagay lahat ng ating pera sa iisang asset lamang. Maghanap po tayo ng iba't ibang investments para mabawasan ang epekto ng malaking crash. At ang panghuli ay stay updated po tayo. Ang crypto market ay mabilis pong magbago. Makinig po tayo sa mga balita, analysis at iba't ibang mga perspectives or pananaw para mag-research din para sa ating sariling mga desisyon. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang prediction po ni Ginoong Clifford Asnes ay isang paalala na ang cryptocurrency ay hindi po get rich quick scheme. Kahit gaano pa kalaki ang potensyal, dapat natin itong tingnan bilang long-term investment. Si Bitcoin ay maaari pong umakyat sa presyong $250,000 pero posible rin itong bumagsak sa $10,000. Lahat ng ito ay depende po sa maraming mga bagay tulad ng market sentiment, technology at saka regulation. Ang mahalaga, huwag pong mawalan ng tiwala sa sarili nating kakayahang magdesisyon. Ang kaalaman at tamang mindset ang siyang magdadala sa atin sa tagumpay bilang isang crypto trader o investor. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.